Hi Karils! It's me again, Rhea! Working as production operator, currently live in an apartment with my boyfriend and a trying hard content creator at the age of 24. For today's video mga ka-reels, isi-share ko nga sa inyo yung naging celebration ng 24th birthday ng boyfriend ko. Late vlog na naman nga to mga ka-reels, i-enjoy nyo na lang. Ito na nga yung kasunod ng vlog 21 ko. May 24 nga yung birthday ng boyfriend ko, Sabado, at hindi nga siya nag-celebrate nun kasi nga linggo pa ang punta ng kanyang mga bisita, kaya ngayon niya nga i-celebrate linggo, May 25. Mga bandang alauna nga to ng madaling araw at tingnan nyo naman, naggagayat ako. Hindi nga ako makatulog ng mga time na yan, mas excited pa yata ako na mag-celebrate din sa my birthday, kaya naman ayan, ginayat ko na lang kung ano yung pwede kong gayatin dyan. Pero walang halong biro, inagahan ko lang talaga yung paggagayat nung ibang gayatin para kaunti na lang ang gagayatin mamayang umaga. Kasi nga wala namang ibang gagawa nito kundi kami lang ng boyfriend ko at yung kapatid ko nga ang magluluto, susunduin namin maya-maya. Nagagayat nga pala ako ng sibuyas dyan, hindi ako nag-iiyak. Baka naman sabihin nyo, ang aga-aga ko namang mag-emote nito, alauna ng madaling araw. Tumayo na nga lang din akong maggayat dito kasi nga ngalay na yung binti ko. Ginayat ko na halos lahat ng karamihan na pwede kong maggayat dyan, katulad ng sibuyas, patatas, carrots at Baguio beans, para nga mamaya ay kakaunti lang gagayatin namin ng kapatid ko kasi mahirap din naman kung mamayang umaga pa namin pagsasabay-sabay ng gayat, tatatlo lang kaming kikilos dito, baka naman nabutin kami ng hapon, di na makapag-celebrate yung my birthday. At ito na nga yung mga nagayat ko ng mga ricado at mga gulay na pangsahog. At kung may nakikita ka nga dyan nakakaiba ang gayat, hayaan mo na, wag mo nang pansinin, hindi naman ikaw ang kakain, kami. At pagkatapos ko ngang magayat ng mga ilang gayatin, ay nilinis ko nga tong CR kasi nga syempre may bisita nga yung boyfriend ko mamaya. Ay nakakahiya naman kung napakadumi nitong CR, 'di ba? Siguro mag-aalas 3 na din to ng madaling araw. At kahit tutuka-tuka nga ako dyan paglilinis, ay nilinis ko pa rin yan para lang sa boyfriend ko, hindi lang siya mapahiya sa kanyang mga bisita. Syempre linisin naman natin yung CR kahit pag may bisita lang, 'di ba? Para naman hindi tayo mahusgahan na hindi naman halatang hindi tayo naglilinis ng CR. After nga maglinis ng CR ay pinalobo ko na nga tong letter balloon. Nang gabi na to, pinrepair ko na lahat ng pwede kong i-prepare para nga mamayang umaga ay kabit na lang ng kabit. Kasi mahirap din naman kasi ako lang talagang magde-design, wala akong kasama. Hindi naman bongga yung design, simpleng design lang naman kasi binata naman na yung boyfriend ko, hindi naman na siya bata. Pero syempre mahirap pa rin pagka mag-isa ka lang kasi takaw oras ba. After nga nito ay natulog muna ako at fast forward mga 7 o'clock na nga to, nasundo na nga namin yung kapatid ko na sumunod sa akin. Siya nga yung magluluto ng handa ng boyfriend ko. Kung tatanungin nyo bakit yung kapatid ko magluluto at bakit hindi na lang ako, hindi ba ako marunong magluto? Marunong po akong magluto, kaya lang po ay pang samin lang ng boyfriend ko, pero yung pangpakain sa ibang tao, feeling ko hindi ako pasado doon. Kaya naman pinaubaya ko na yan sa kapatid ko. Konti lang din naman yung handa ng boyfriend ko kasi ang gusto niya lang din naman ay kahit papano may handa kasi nga pupunta yung mga katrabaho niya at mga kaibigan niya kasi nga magwawalwal sila. At hindi rin naman ganun talaga kalakihan yung hawak namin na pera that time. At fast forward ulit, mga 9 o'clock na tumahigit ng umaga. Dito nga ay nag-umpisa na ako mag-design. At buti na nga lang nasundo na din ng boyfriend ko yung pinsan niya. Kahit papano may nakatulong ako pagde-design. Andito na rin yung ibang kaibigan namin. At nung mga time na to, yung pinsan niya yung katulong kong mag-design. Kasi yung boyfriend ko pabalik-balik gawa ng mga iba pang kailangang bilihin at mga hindi nabili. Siya yung bumibili at yung mga kailangang kuhanin na gamit ay minumutor na lang kaysa i-arkela kasi sayang din naman yung bayad, kaya namang i-motor. Sobrang busy namin ng boyfriend ko ng mga oras na to. Simpleng celebration lang to pero grabe din yung pagod, yung effort. Lalo na kung wala kayong ibang makakatulong kundi kayo-kayo lang din naman. Buti na lang talaga at pinrepair ko na kaninang madaling araw lahat ng pwede at kaya kong i-prepare. Kasi kung hindi ko pala ginawa yun ay gahol na gahol kami sa oras. Lalo na at hindi namin tansyado yung mga ganitong celebration kasi hindi naman parating may ganito sa amin. Napakadala nga lang na mag-celebrate kami ng ganito kaya hindi rin ako sanay yung may ganitong celebration. Hindi ko tansya kung anong oras
oras ko matatapos, lalo na kung may oras ng pagdating yung mga tao talaga na bisita. At dito nga ay unti-unti ko nang naikakabit yung mga design. Mukha lang akong chill dyan, pero yung totoo, malapit na talagang dumating yung bisita niya, mag-aalas 12 na nan, kaya naman minamadali ko na yan. Yan nga palang kinakabit ko dyan na wine balloon at beer balloon ay galing lang yan sa design ng birthday ng kapatid niya kasi may kambal yung boyfriend ko at kahapon nga ginanap yun exact date ng birthday nila. Nag-celebrate kahapon yung kambal niya, kaya ayan yung design na beer balloon at wine balloon ay kinuha na lang namin para hindi na kami bibili kasi sayang din naman. Thank you po sa ibang design, nakatipid po kami. And thank you din po sa mga napahiram na gamit ng magulang ng boyfriend ko. At pagkatapos ko ang naikabit yung mga design ay ayan na, winalis ko lang yung kalat and tada! Ito na nga yung pinakang finish look ng design ng birthday ng boyfriend ko. Inilabas na din namin dito yung mga pagkain, alak, soft drinks at yung cake ng boyfriend ko. At ipasilip ko nga sa inyo tong paligid, ganito nga siya, ganyan lang siya, may tent lang. And fast forward, ito na nga yung dumating na yung mga bisita niya, yung katrabaho niya na inaantay niya, and ayan, nagsiselebrate na sila dyan, inuman, kwentuhan, at inabot pa nga sila dito ng malakas na ulan, and nakatent lang. Kaya ayan, pumasok sila nan sa loob. Tinan nyo naman kasi kalakas yung ulan, parang ayaw pagbigyan yung magsiselebrate ng birthday, pero kahit na sobrang lakas ng ulan ito, sobrang thankful ko and alam ko na blessing to para sa birthday na love kahit na medyo nababasa na yung mga bisita niya dito. Kasi maraming nagsasabi na kapag birthday mo at umulan ay blessings daw yon. At pumasok nga sila nun kanina sa loob kasi hindi na kaya, sobrang lakas na ng ulan at inaampiyasan na yung mga bisita niya. At dito nga ay kakalabas lang nila galing sa loob. Sobrang init sa loob kaya naman nung tumila ang ulan nagpasya sila na sa tent na lang ulit ituloy yung inuman nila. Happy lang kami dito, enjoy lang, inuman, kantahan, kwentuhan, kahit na medyo hindi close yung iba pero masaya pa rin na na-celebrate ang birthday ng boyfriend ko. And syempre, I'm so happy kasi this is the first time na pinaghandaan namin yung birthday ng boyfriend ko sa 5 years namin na magkasama because palagi kaming out of budget. Kaya naman sobrang thankful namin ng boyfriend ko ng araw na to at nairaos. Kanina pa nga mga bandang magsi-7 siguro nakauwi na yung bisita ng boyfriend ko, yung dalawang katrabaho niya. Natira na nga lang nun kanina ay kaming magkakaibigan na lang talaga. At ngayon nga magto-12 na to. Nandito kami sa bahay ng pinsan ng boyfriend ko at hinatid nga namin yung pinsan niya kasi mga ka-reels, laseng na laseng. Ito siya. Sulit? Sulit. Nawala na ang battery mo, tanga. Nawala na yung battery. At fast forward, naihatid na nga namin yung pinsan ng boyfriend ko at dito nga nagkasundo kami na mag-road trip kasi pare-parehong motor ang dala namin. Syempre hindi kami mayaman, wala kaming 4 wheels. Napagpasyahan namin dito na mag-road trip and magbabar sana kami mga ka-reels kasi kami magkakaibigan na natira doon na pag-usapan about sa bar. And nabanggit ko sa kanila na hindi pa ako nakapag-bar and gusto kong maranasan yon. Hindi yung bar na may sumasayaw na mga kung ano-ano mga girls doon ha, yung bar na chillax lang, tamang inuman, ganon lang. And ito na nga. And nagkasundo na nga na pumunta doon. At dito nga sa nakikita nyo, natirikan nga yung isa sa amin. Yung kapatid ko nga gamit yung motor namin ng boyfriend ko. Ang kas niya nga dyan yung jowa niya at natirikan nga sila. At ito, nire-reker nga papunta sa gasolinahan yung motor namin para nga magpagas. At after nun, diretso kami sa bar. Sobrang saya ko dito habang papunta kami sa gasolinahan. Kasi for the very first time, mararanasan ko na yung pakaramdam na mag-bar. Naku-curious kasi ako. Sa 24 years old ko, naku-curious kasi ako ano itsura doon, paano yung mga taong nandun, paano sila kumilos, basta naku-curious ako sa lahat ng nangyayari dun sa loob. Kaya naman gusto ko matry kasi hindi ko yung natatry kasi before kasi nga I don't have money to try that. And also wala din ako makasama na mag-try ng ganon. And ngayon lang talaga yung first time kaya sobrang excited ko. Kasi 'di ba ang ikli lang ng buhay and we will never be this young again. So much better na gain experience, itry mo yung mga bagay na hindi mo pa natatry before as long as wala kang inaapakang tao and wala kang ginagawang masama and as long as legal yung ginagawa mo, wag naman yung illegal ha, then go, try kung ano yung mga gusto mong itry sa buhay, diba? Be happy and enjoy life. And I will get this chance na din to say thank you sa lahat ng tumulong sa amin, lalo na sa kapatid ko, sobrang laki ng naitulong mo, sobrang nagpapasalamat ako sa iyo and thank you din sa lahat ng pumunta at pasaya at bumuo sa birthday ng boyfriend ko. Alam ko na sobrang happy ng boyfriend ko sa birthday niya na
nangyari. And fast forward, nandito na nga kami sa gasolinahan, nagpapagasolina na ng mga oras na to yung kapatid ko. And pagkatapos nun ay in-start niya na nga, and hindi namin akalain na ganito yung mangyayari. Pag-start nga nung kapatid ko ng motor ay nag-leak yung gasolina, and ayun, umapo yung ilalim ng motor. Buti nga ay nandito kami sa gasolinahan at ginamit nila yung fire extinguisher nila dito para nga maapula yung pag-aapoy ng motor. At thanks God kasi wala pong nasaktan sa nangyari, lahat po ay safe, wala pong dapat ipag-alala. And after nun, umuwi na kami, hindi na tinuloy ang pagbabar. Hindi na binuhay yung motor para hindi na ulit umapoy. Nareker na lang ulit pa uwi. And yun lang. Thank you for watching!